Ang nakaraan ng gamer ay hinigop sa larong nilalaro niya, at ito ay naging isang barbarian sa loob ng game. Ang mga katulad niyang taga-ibang dimensyon ay tinatawag na evil spirit, kaya naman pinapatay nila ito kapag nalaman ito ng mga residente sa loob ng game. Matapos niyang makaligtas, at hindi nalaman na isa siyang evil spirit, siya ay pumasok sa isang portal na tinatawag na labyrinth, kasama ang mga adventurer na may malalaking kokomelon. Matapos ang maraming kamalasan na nangyari sa kanyang buhay sa loob ng labyrinth, siya ay may natagpuang sugatan na elf. Tinulungan niya ito at sila ay naging magkasama para bantayan ang isa't isa sa pagtulog. Ang elf ay hinahabol ng malaking grupo dahil sa leader nitong pinutulan niya ng maliit na saging. Para mahirapan na mahabol ng grupo, sila ay umakyat papunta sa second floor ng labyrinth. Sila ay masayang naghunting ng mga goblins dito para magkaroon ng maraming magic crystal na ginagamit para magkaroon ng maraming pera. Maswerte din silang nakakuha ng isang essence na isang cheat code sa larong ito. Gustong agawin ito ng ibang grupo ng manlalakbay, ngunit ito ay hindi nila nagawang makuha. Noong tumatakbo na sila pabalik sa first floor para makauwi, sila ay inambush ng grupong naghahangad ng essence. Ang mga ito ay nagawang matalo ng ating bida at ng elf. Kaya naman sila ay matagumpay din na nakabalik sa syudad. Ang elf ay hindi na daw makakapartner ang ating bida dahil magiging kasama na daw nito ang kanyang kapatid sa pagpasok sa labyrinth. Kaya naman noong pabalik na sa labyrinth ang ating bida, siya ay nakahanap ng panibagong waifu para kanyang makasama sa pagpasok sa labyrinth. Ang dalawa ay masayang naglakbay sa loob ng labyrinth hanggang sa makarinig sila ng patayan sa hindi kalayuan. Kaya naman agad nilang pinuntahan ito. Nakita nila ang salarin ng pagpatay na mukhang isang malakas na nilalang. Kaya naman mukhang delikado na silang dalawa dahil sila ay mga baguhang adventurer pa lamang. Plunderer ang mga tawag sa mga taong pumapatay ng mga kapwa nilang adventurer upang kunin ang lahat ng mga dala nito para mas kumita ng mas malaki sa loob ng labyrinth. Ang pagiging plunderer ay hinuhuli sa syudad ng Rapdonia, ngunit katulad ng ginawang pagpatay noon ni Bjorn hindi siya nahuli. Dahil hanggat walang nakakaalam tungkol sa ginawang pagpatay hindi mahuhuli ang mga plunderer. Ang misteryosong babae ay tinanong sila kung ngayon lang daw ba sila nakakita ng isang plunderer. Ang babaeng ito ay mukhang malakas, kaya naman iniisip ni Bjorn na delikado sila dahil mukhang profesional na plunderer daw ang babaeng ito. Dahil sa ganda ng hubog ng katawan ng babaeng ito at sa injury mula sa kanyang tainga. Iniisip ni Bjorn na siguradong malakas ang misteryosong babaeng ito. Madali lang daw matandaan ang itsura ng babaeng ito, ngunit sa kadahilanan na wala pa siyang naririnig tungkol sa babae, siguradong magaling daw ito sa kanyang trabaho na pagpatay. Pati si Einar ay nakakaramdam na mukhang sobrang lakas daw ng babaeng ito. Si Bjorn naman ay napansin ang mga bangkay kung gaano kadaling tinapos ito ng misteryosong babae, kaya naman nalaman niyang sobrang layo daw ng kanilang agwat sa lakas. Si Bjorn ay tinanong ang bagong cutie na plunderer kung mga kasamahan niya daw ba ang mga ito. Dinampot ng babae ang bangkay, at sinabi na yun daw ang akala ng mga pinatay niya. Dahil sa pagtalikod ng misteryosong babae, iniisip ni Bjorn na napakataas ng kumpiyansa nito para talikuran sila nito. Ang babae ay naglalabas ng espada sa isang bag na sosyalin, kaya naman sigurado na daw na sobrang lakas daw nito para magkaroon ang babae ng ganitong klaseng bag. Ang misteryosong babae ay tinawag ang dalawang barbarian na pinagtaka naman nila. Iniisip ni Bjorn na isang paraan lang daw ang naiisip niya upang manatili silang buhay sa sitwasyon na ito. Tinanong naman ni Einar kung lalabanan daw ba nila ang babae. Ngunit sinabi ni Bjorn na tumakbo na daw sila at lumayo na daw sa babae hanggang sa makakaya nila. Ang bagong plunderer cutie naman ay pinagmasdan lang na umalis sila Bjorn. Habang tumatakbo sila Bjorn iniisip niya naman na medyo nakakalayo na sila dahil mukhang hindi daw sumunod ang misteryosong babae. Napansin ni Bjorn ang mga nilagay niyang mga palatandaan kanina. Kailangan lang daw nila sundan ang mga ito upang makabalik na daw sila sa portal ng first floor. Si Bjorn ay biglang nagulat dahil sila ay biglang nakasalubong ng mga panibagong adventurer. Napansin ng ating bida na puro tao ang miyembro ng grupong ito. Si Einar ay handa na lumaban dahil siya ay walang tiwala sa mga tao. Iniisip naman ni Bjorn na mahirap daw pagkatiwalaan ang mga tao, ngunit wala na daw silang pagpipilaan. Kaya naman sinabi niya nang may naghahabol daw sa kanila na isang plunderer. Si Kinis-ulo naman ay gustong makasigurado na hindi daw plunderer sila Bjorn, kaya naman bigla itong nangako bilang isang barbarian warrior na nagsasabi daw siya ng totoo. Si Kinis-ulo ay kumalma na dahil sa ginawa ni Bjorn.
kaya naman napaisip na lang si Beorn na epektibo daw talaga ang pangako ng isang barbarian. Sinabi naman ni Kinis Ulo na kapag napatay daw nila ang plunderer sila daw ang kukuha ng mga dala nito, na agad namang sinang-ayunan ni Beorn. Si Kinis Ulo ay sinabi na lumapit daw ang dalawang barbarian dahil gagamit daw siya ng kanyang abilidad. Sinabi ng kalbo na ang abilidad niyang ito ay gagawin daw silang invisible. Ang gnome ability daw ng kalbo ay may kakayahang gawing invisible ang may mga buhay sa loob ng kanyang 3-meter radius. Ang hindi lang daw maganda sa abilidad na ito ay hindi daw pwedeng gumalaw ang gumagamit ng kakayahan na ito para manatiling invisible. Matapos makalapit nila Beorn, sinabi naman ni Kalbo na napakaswerte niya daw ngayon dahil dalawang barbarian daw ang kusang lumapit sa kanilang trap. Ang mga kalaban ay ginamitan ng suppression sila Beorn, kaya naman hindi na makagalaw ang dalawang barbarian. Tinanong ni Kinis Ulo kung nagtataka daw ba sila kung bakit hindi sila makagalaw. Bigla ding tumawa si Kinis Ulo dahil nakalimutan niya daw na hindi din pala makakasagot sila Beorn matapos matrap sa kanilang suppression skill. Napagtanto naman ni Beorn na plunderer din daw pala ang grupong ito. Si Beorn ay naalala kung anong essence ang may ganitong kakayahan para hindi sila makagalaw. Kaya naman nakaisip siya ng paraan upang makatakas ngunit wala daw itong kasiguraduhan na gagana. Matapos silang ma-inspeksyon napansin naman ng grupo na medyo nakarami na daw sila ng nakuhang magic crystals. Ang mga manyakol naman ay sinabihan na maganda si Einar, ngunit ang problema daw ay isa itong barbarian. Choosy pa ang mga pangit na kupal. Ang isang lalaki naman ay sinabi na mas maganda daw ang nahuli nilang barbarian ngayon dahil mabebenta daw nila ng sobrang mahal ang puso ng isang barbarian. Iniisip ni Beorn na nakakasuka daw ang mga pagkatao ng mga taong ito. Ang isang plunderer naman ay sinabi na hindi siya magagawang mapatay gamit lang ang pagtitig ni Beorn. Ang mga plunderer ay handa nang tapusin sila Beorn. Iniisip naman ni Beorn kung dito na nga daw ba sila mamamatay. Sumugod na ang siraulo, malapit nang tumama ang patalim, at ito ay biglang natamaan ang leeg ni Beorn na agad naman nakaiwas sa nakamamatay na pag-atake. Ang plano ni Beorn ay gumalaw daw matapos niyang masugatan ng patalim upang mabawasan ang tsansa ng nakakamatay na pagsugod. Ang plano ni Beorn ay matagumpay, kaya naman agad niya nang inatake ang lalaking sumaksak sa kanya. Ang dalawa ay nagulat naman sa biglaang nangyari. Matapos niyang mabunot ang patalim, ibinato niya naman ito kay Einar. Kaya naman ito ay nasugatan at handa na din siyang gumalaw. Habang nanghihina dahil sa tumatagas na dugo sa kanyang leeg, iniisip niya naman na si Einar na daw ang bahala sa mga kupal. Si Einar ay galit na, kaya naman nagawa niya agad na mahati sa dalawa ang kalaban. Matapos makabuelo nahati niya na naman ang isa pa niyang kalaban. Si Kinis Ulo ay biglang tumakbo dahil sa naramdaman nitong takot. Nakita niyang nag-agaw buhay na si Beorn. Kaya naman umiiyak na ito at sinabing ipaghihiganti niya daw si Beorn. Sinasabi naman ni Beorn na kailangan niya ng healing potion. Umabot na ng 0.1 ang buhay ni Beorn. Ilang sandali pa siya ay nagawa namang makagamit ng healing potion. Napansin ni Einar na meron daw lamat sa leeg si Beorn. Sinabi niya din na si Beorn lang daw ang barbarian na may hiwa sa leeg. Sinabi naman ni Beorn na kunin na daw nila ang mga gamit ng mga tinalo nila. At isunod daw nilang hanapin ang lalaking nakatakas. Ilang sandali pa, si Kinis Ulo ay nagawa nilang mahanap, inawat naman siya ni Beorn, at sinabi na kailangan daw nila si Kinis Ulo para makapagtago sa misteryosong babae na maaring sumusunod pa sa kanila. Mula sa kawalan ay may parating, at ito ay tumama kay Kinis Ulo. Ang misteryosong babae ay dumating na sa kinaroroonan nila at sila ay naabutan na nito. Ang babaeng plunderer naman ay sinabi na napakagaling daw ng pinakitang laban nila kanina. Naiisip naman ni Beorn na mukhang nanunood daw ito kanina pa sa kanila. Ang dalawang barbarian ay sinabi na hindi na sila makakatakbo para makatakas, kaya naman sila ay bigla na lang sumugod sa babaeng plunderer para tapusin ito. Ngunit ang babaeng plunderer naman ay hindi man lang nakaramdam ng kaba habang pasugod na ang dalawang higanteng barbarian sa kanya. Ang misteryosong babae ay nagawang makaiwas sa atake ni Einar at nagawa niya ding mapigilan ang malakas na pagwasiwas ni Beorn. Iniisip ni Beorn na napakalakas nito, kaya naman malamang daw na marami na itong nakuhang essence. Si Beorn ay biglang binitawan ang kanyang sandata, at binalak itulak ang babaeng plunderer. Sinabihan niya din si Einar na sumugod na daw ito. Ngunit siya ay nagulat dahil sa kanyang biglaan na pagbagsak. Nalaman ni Beorn na tumagos daw ang patalim ng babae sa kanyang armor. Iniisip niya din na wala daw silang tsansa na manalo sa babaeng ito. Si Einar ay nagkaroon ng opening para makatama. Ngunit mabilis namang kumilos ang babae upang hiwain si Einar.
Dahil sa natamong pinsala ni Einar, nag-alala naman si Beorn sa kanya. Sinabi ng babaeng plunderer na sumuko na daw si Beorn dahil kumakalat na daw ang lason sa kanyang buong katawan. Muli na namang napaisip si Beorn na mukhang mamamatay na sila ng walang kalaban-laban. Tinutukan siya ng patalim nito at sinabi na bubuhayin niya daw sila Beorn kung mangangako itong walang sasabihin tungkol sa kanilang mga nakitang pagpatay kanina. Nagtaka si Beorn sa ibig sabihin ng babae, ngunit sinabi naman ng babae na wala daw siyang plano na pumatay ng mga barbarian dahil may malaking utang daw siya sa mga lahi ng barbarian. Iniisip naman ni Beorn na kung bakit naman daw ito nanood lamang sa kanila habang pinapatay sila ng ibang plunderer kanina. Si Einar naman ay may malay pa at sinabi na huwag daw maniwala si Beorn sa babaeng ito dahil siguradong pinaglalaruan lang daw sila nito. Tinanong ni Beorn na paano kung hindi sila pumayag sa alok ng babae. Sinabi naman nito na siguradong papatayin niya daw silang dalawa kung hindi sila papayag sa kanyang offer. Dahil sa kanilang delikadong sitwasyon, si Beorn ay nangako na wala siyang sasabihin sa kanyang mga nakita kanina sa ginawang pagpatay ng babaeng plunderer. Sinabi ng babae na matalinong desisyon ang ginawa ni Beorn. Binuhusan niya na din ng healing potion si Beorn upang gumaling na ito. Tinanong ng misteryosong babae kung ano na daw ang desisyon ni Einar. Siya ay hindi pumayag sa alok ng babae. Na ikinagulat namang marinig ni Beorn. Ang babaeng plunderer ay naghanda para tapusin si Einar. Ngunit si Beorn naman ay pinipilit si Einar na mangako ito. Si Einar naman ay inaalala ang kanilang karangalan bilang isang barbarian warrior. Sinabi naman ni Beorn na magtiwala daw si Einar sa kanya. Iniisip din ni Beorn na wala daw kwenta ang karangalan kung mamamatay naman daw si Einar. Dahil sa mga sinabi ni Beorn sa kanya, si Einar ay pumayag na sa alok ng babaeng plunderer. Ang babae ay nag-aayos na para umalis, ngunit may isang tanong daw si Beorn sa kanya. Tinanong niya ito kung anong floor na daw ang kayang marating ng misteryosong babae. Ito ay napapaisip ng sasabihin, ngunit habang ito ay paalis, sinabi niya naman na sa pang-8 floor na daw siya nakarating. Habang pinagmamasdan na umalis ang babae, iniisip naman ni Beorn na wala silang laban ngayon sa kanya. Ngunit darating ang panahon na malalagpasan niya daw ito. Ilang sandali pa sila ay nakabalik na sa first floor ng labyrinth. Si Einar ay biglang sumalagpak, habang si Beorn naman ay nasanay na sa pagpasok ng portal. Si Einar ay nadidismaya daw sa ginawa niya kaninang pagtanggap sa alok ng babaeng plunderer. Sinabi naman ni Beorn na tanging malalakas lang daw ang nakakasurvive. Sa susunod siguradong sila naman daw ang mananalo laban sa babae. Sinabi ni Einar na naiintindihan niya daw ang ibig sabihin ni Beorn. Dahil sa kahihiyan na tinitiis ni Einar ngayon, siguro ito daw ang ibig sabihin ng pagiging malakas na warrior katulad ni Beorn. Si Beorn naman ay iniisip na hindi niya daw maintindihan ang sinasabi ni Einar dahil hindi naman daw talaga siya totoong barbarian. Matapos ang isang buong araw na kanilang paglalakbay, si Beorn ay hindi pa din daw makaramdam ng antok. Hindi daw sila magkatulad ng nararamdaman ni Einar. Ngunit pakiramdam niya wala daw siyang kwenta dahil wala man lang daw siyang nagawa kanina. Parang katulad daw ito ng pagligtas sa kanya ng mga hindi niya kilalang adventurer noon. Ang pakiramdam daw ni Beorn ay para siyang isang asong gala na kinaawaan ng mga taong ito. Si Beorn ay naalala ang mga nakaraan na napakawalang kwenta niya at wala siyang magawa. Kaya naman nagpasya siyang magbago at maging mas malakas pa. Ginising na ni Beorn si Einar at sinabi na may alam siya para mas mapabilis ang kanilang pagpapalakas. Sinabi naman ni Einar na handa daw siyang gawin ito dahil kung hindi daw sila lalakas sigurado daw na mabilis silang mamamatay sa loob ng labyrinth. Iniisip ni Beorn na para mas lumakas kailangan daw nilang sumabak sa isang jera at makabalik ng buhay ng mas malakas kesa sa dati. Sinabi ni Beorn na pupunta daw sila sa Rapture kung saan puno ng bakbakan. Dahil ang hindi daw makakapatay sa kanila ay ang bagay na magpapalakas sa kanila. Sila Beorn ay nakatalo ng mga kakaibang halimaw sa first floor. Nagtataka naman si Einar dahil sa mga kakaibang halimaw na tinalo nila. Sinabi naman ni Beorn na hindi daw masyadong napupuntahan ang region na ito, kaya naman may mga bagay daw dito na hindi pa alam ng karamihan sa mga adventurer. Sila ay nakakita ng isang bato na may nakaukit na mga letra. Sinabi naman ni Beorn na isa daw itong memorial para sa taong nakadiskubre sa labyrinth na ito. Nabasa ni Beorn ang mga nakasulat sa bato, at iniisip na kapareho ang nakasulat dito sa larong nilalaro niya. Sinabi ni Beorn na isekreto lang daw ni Einar ang tungkol dito, kaya naman muli na namang nangako si Einar na hindi niya ipagsasabi ito kahit na kanino. Tinanong naman ni Einar kung ano daw ba talaga ang tinatawag ni Beorn na isang rapture. Sinabi naman ni Beorn na isa daw itong labyrinth sa loob ng isa pang labyrinth.
Sa larong nilalaro niya tinatawag daw itong Instance Dungeon, at ito daw ay tinatapos ng mga napiling miyembro. Para mabuksan ang Rapture naglagay si Bjorn ng mga magic crystals sa ibabaw ng memorial. Ang Rapture ay nagbukas na, kaya naman agad na silang pumasok ni Einar. Ang difficulty ng isang dungeon ay nakadepende sa lakas ng mga adventurer na makakapasok dito, kaya naman iniisip ni Bjorn na kung sino nga daw ba kaya ang kanilang mga makakasama sa loob ng Rapture. Ang Rapture ay isang realm na kung saan matatagpuan ito sa iba't ibang mga floors. Ang Rapture ay may cooldown din para muling mabuksan, at ito ay inaabot ng at least 3 buwan. Ang ibang adventurer ay gumagawa daw ng paraan para mapuwersang mabuksan ang Rapture. May 4 na Raptures daw sa first floor, at ang napasok daw nila ngayong pagkakataon ay ang blood-tinted na kastilyo. Habang nagugulat si Einar sa lugar, si Bjorn naman ay inaasahan na daw na dito sila mapupunta, dahil sa ginamit niya daw ang magic crystal ng isang death fiend. Iniisip ni Bjorn na mahirap kalaban ang mga kalaban dito. Ngunit kakayanin naman daw nila ito dahil sa nakasalalay naman daw ang difficulty ng lugar depende sa kanilang mga makakasama. Ilang sandali pa nakita nilang may palabas na sa portal, kaya naman iniisip nila kung sino nga daw ba kaya ito. Ang eksena ay nalipat kay Erwin at ng kanyang kapatid. Malungkot si Erwin dahil hindi daw talaga siya sanay sa paggamit ng kutsilyo sa pakikipaglaban. Ang nakakatandang kapatid niya naman ay sinabihan siya na kailangan nitong matutong lumaban nang wala ang kanyang pana at spirit. Sinabi daw noon ni Bjorn sa kanya na mag-focus lang daw siya sa kung saan siya magaling at magtiwala lang daw sa kakayahan ng kanyang mga kasama. Sinabi ni Teresa na tama si Bjorn, ngunit delikado daw sa lugar na ito, kaya naman ituring lang daw ni Erwin ang isang kasamahan na isa lamang kasamahan. Huwag din daw siya umasa ng malaki sa mga ito. Naiintindihan na daw ni Erwin ang sinasabi ni Teresa, ngunit iniisip naman ni Erwin na hindi naman daw masamang tao si Bjorn para hindi siya magtiwala dito. Sinabi din ni Erwin na kung pwede na daw ba silang pumunta sa second floor, dahil siguradong kumikita na daw ng malaking pera si Bjorn sa second floor ngayon. Sinabi naman ni Teresa na imbes umakyat sa second floor pupunta na lang daw sila sa Rapture. Ang akala daw ni Erwin ay paswertehan lang daw ang makapasok dito. Tama daw si Erwin dahil marami din daw ang matatagal ng adventurer ang hindi pa nakakapasok sa Rapture. Ang pagkakaalam ni Teresa ay tuwing 8 buwan lang daw nagbubukas ang Rapture. At dahil ngayon ika-8 buwan simula noong nagbukas ang Rapture, sigurado daw na magbubukas na naman daw ngayong buwan ang Rapture. Sinabi naman ni Erwin na hindi daw ito nabanggit ni Bjorn sa kanya. Iniisip naman ni Teresa na malamang dahil isang baguhan lang naman daw si Bjorn. Iniisip niya din na siguradong ginagawa daw nito ang lahat ng kanyang makakaya basta makaakyat lamang ng palapag. Napangiti si Teresa sa pag-iisip na mas magaling siya kay Bjorn. Sinabi niya din na magtiwala lang daw si Erwin sa kanya, dahil sigurado daw na paglipas lang ng 1 taon sigurado daw na magiging mas malakas na si Erwin kay Bjorn. May biglang kakaibang naramdaman si Teresa, at biglang lumitaw ang Rapture sa harap nila. Ang dalawa ay agad nagmadali upang agad makapasok sa Rapture. Ngunit ang dalawa ay kinulang sa bilis dahil bigla nang nawala ang Rapture sa kanilang harapan. Si Teresa ay napasabi na lang na nahuli na sila ng pagpasok dito. Si Bjorn ay pinagmamasdan ang portal, at ang nakapasok dito ay isang dwarf. Ang sumunod naman ay isang babaeng mage na may kasamang alalay. Ang grupo ay kumpleto na, habang si Bjorn ay nagtataka kung ano ang ginagawa ng isang mage sa first floor. Iniisip niya din na hindi na daw masama ang nabuong grupo, dahil mukhang namamangha ang dwarf sa presensya ng babaeng salamangkera. Tinanong ni Einar kung magagaling daw ba talaga ang mga salamangkero, naalala niya din na isang salamangkera din daw ang babaeng nasa library. Sinabi naman ni Bjorn na importante daw ang mga trabaho ng mga mage sa syudad, ngunit hindi daw pinapayagan ang mga ito na makapasok sa loob ng labyrinth kapag wala itong sapat na kakayahan. Kaya naman ibig sabihin ng presensya ng isang mage sa isang labyrinth ay ibig sabihin may sapat itong kakayahan para makapasok ng labyrinth. Ang babaeng salamangkera naman ay natutuwa kay Bjorn dahil para sa isang barbarian napakatalino daw ni Bjorn. Ito ay nagpakilala na din bilang si Alwa Raven na isang 6th rank adventurer. Iniisip naman ni Bjorn na may pakiramdam siyang isang arogante ang babaeng ito. Ang kasama niya naman ay nagpakilala din bilang si Tarjin na inarkila ni Raven upang maging tagabuhat ng mga makukuha nila. Ang dwarf naman ay nagpakilala bilang Hirukod Murad at siya ay adventurer na ng 3 taon. Ang dalawang barbarian naman natin ay nagpakilala na din. Si Bjorn ay tinanong ang dalawa kung anong ginagawa nila sa first floor dahil base sa kanilang background dapat nasa mas mataas daw silang floor. Ang dalawa naman ay parehong sinabi na alam nilang magbubukas ang Rapture ngayong pagkakataon,
Kaya naman hinihintay daw talaga nila itong magbukas. Di bale kay Tarjin sinabi ni Raven na maghahati-hati daw silang apat sa kanilang makukuha sa loob ng Rapture. Tinanong niya din kung makikinig daw ba sila sa kanyang mga diskarte, na agad namang sinang-ayunan ni Hirukod dahil sa isa daw itong salamangkera. Dahil ang mga salamangkero ay nagawang makumbinsi ang royal family na dapat patayin ang mga evil spirit na katulad niya. Wala daw siyang magagawa kundi sumunod sa mga sasabihin ni Raven. Ngunit si Einar naman ay biglang sinabi na hindi siya pumapayag sa gusto ni Raven. Dahil ang dapat daw na maging leader ng grupo ay si Bjorn. Hindi daw normal na barbarian si Bjorn, dahil matalinong barbarian daw ito na kayang mamuno. Pinapatahimik siya ni Bjorn, ngunit hindi ito mapigil. Sinabi niya din na nagbabasa daw si Bjorn ng libro, 6 na oras sa isang araw. Namangha naman si Raven sa isang barbarian na nagbabasa ng libro, ngunit nakapagpasya na daw ang karamihan na siya ang magiging leader. Pinipilit naman ni Einar na isang magiting at matalinong mandirigma si Bjorn. Kaya naman siya daw dapat ang talaga ang maging leader ng grupo. Dahil sa kulit ni Einar wala nang masabi ang dalawa, lalo na si Bjorn na iniisip na tumigil na daw si Einar. Si Hirukod ay naiinggit daw kay Bjorn dahil may proud na asawa daw si Bjorn na katulad niya, na ikinagulat naman ni Einar at tumanggi na asawa siya ni Bjorn. Habang nagkukulitan ang dalawa sinabi naman ni Raven na magpatuloy na daw sila dahil marami pa daw silang gagawin na pag-imbestiga sa lugar. Dahil kakakilala lang daw nilang lahat bakit hindi muna daw nila alamin ang kakayahan ng isa't isa para magkaroon sila ng strategy. Sinabi naman ni Raven na 7th rank pababa lang daw ang mga halimaw sa lugar na ito. Kaya naman sapat na daw silang dalawa ni Tarjin ang i-clear ang Rapture na ito. Hindi naman nagustuhan ni Hirukod ang sagot nito. Sinabi din ni Raven na siya daw ang kukuha ng mga ihuhulog ng Guardian dahil kailangan niya daw ito sa kanyang research. Si Hirukod naman ay naiinis at sinabi na mukhang pinagmumukhang tungaw daw siya ni Raven. Ang dalawa ay nag-umpisa ng magtalo dahil sa halaga ng pwede nilang makuha sa loob ng Rapture na ito. Ang lot na makukuha sa Guardian ay nagkakahalaga ng malaking pera. Para sa isang salamangkera mahalaga daw sa kanilang pag-aralan ang mga bagay-bagay, ngunit para sa isang adventurer mahalaga daw sa kanila ang pera. Sinabi ni Raven na ibibigay daw nila ang lahat ng magic crystals sa kanila. Sinabi naman ni Hirukod na tira-tira lang daw ang halaga ng magic crystals kesa sa lot ng Guardian. Sinabi naman ni Raven na kung hindi daw ba patas ito, dahil hindi naman daw sila sigurado na maghuhulog ng kahit na ano ang Guardian. Ilang sandali pa napagtanto niyang napasobra ang kanyang pagkagahaman, kaya naman sinabi niya na ibibigay niya na lang ang numbers item kay Hirukod basta mapasa kanya lang ang Guardian Essence. Pumayag na si Hirukod at sinabi na kung ganon maghahagis na lang daw sila ng dice para malaman kung sino sa grupo ni Bjorn at siya ang makakakuha sa Rapture Stone. Si Bjorn ay hindi naman pumayag sa ginagawa ng dalawa na kasunduan. Kaya naman sinabi niya na kukunin niya ang Rapture Stone dahil wala daw siyang pakialam sa mga numbers item. Ang dalawa naman ay sinabihan na masyadong gahaman si Bjorn. Dahil hindi gumana ang sinabi ni Bjorn, sinabi niya na hindi niya nakukunin ang Rapture Stone. Basta bigyan na lang daw silang dalawa ni Einar ng essence na hindi Guardian. Ang dalawa ay nagkatitigan at bigla namang pumayag sa alok ni Bjorn. Si Bjorn ay wala nang magagawa dahil sa lakas na meron daw si Hirukod at ni Raven. Ang dalawa ay bati na naman, kaya naman napapaisip na lang si Bjorn na nakakatakot daw talaga ang mga explorer dahil sa ugaling ito. Dahil sa pangyayaring ito napagtanto ni Bjorn na dapat siyang maging mas malakas upang hindi daw siya malamangan ng ibang adventurer pagdating sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Ang grupo ay nakarating na sa 2 gargoyles. Ang mga halimaw na ito ay hindi gumagalaw, ngunit bigla itong sumusugod kapag nakakakita ito ng mga kalaban. Kaya naman agad na itong sumugod matapos makita ang grupo. Si Bjorn at Einar naman ay agad nagpakitang gilas at tinalo ang isang halimaw. Pati si Raven at si Hirukod ay tinapos din ang isa pang halimaw. Dahil sa bagong uri ng halimaw na kanilang natalo, muling nagkaroon si Bjorn ng +1 experience. Matapos ang laban nalaman ng isa't isa na may mga ibubuga talaga silang lahat. Ang magic crystal ay biglang lumutang at ito ay biglang napunta sa bag ni Tarjin. Sinabi ni Raven na si Tarjin na muna ang mangongolekta ng magic crystals at mamaya na lang sila maghatian. Nakarating na ang grupo sa loob at dito ay medyo madilim, kaya naman gumamit ng liwanag na magic si Raven. Ang grupo naman ay nagulat nang makita nila ang nagtatagong mga halimaw sa madilim na kwarto. Dahil nagtitipid ng mana si Raven, ang tatlo ay sumugod na at tinapos ang mga halimaw. Nagulat si Bjorn dahil may nakita siyang item na hinulog ng halimaw. Nagtataka si Einar kung saan nila gagamitin ito
ngunit sinabi naman ni Hirukod na mamaya malalaman ni Ainar ang tungkol sa item na ito. Nakarating na sila sa isang pintuan na bakal, kaya naman si Raven na ang kumilos para sirain ang pintuan na ito. Iniisip naman ni Bjorn na napaka-overpowered daw talaga ng mga mage. Habang naglalakad, sila ay nakarating na sa hangganan ng tulay. Kaya naman oras na daw para gamitin nila ang blowhorn. Bumuelo na si Ainar at pinatunog na ito ng malakas. Dahil dito ang seal sa lugar ay nag-activate. Ang tulay ay nagsimula na ding bumaba, at ang pag-agos ng tubig ay bigla na ding nagsimula. Napansin ni Ainar na may mga halimaw sa tubig, kaya naman bigla itong nataranta. Ilang sandali pa tumaas na ang tubig, at nagawa na ng mga halimaw na makaakyat sa kinalalagyan nila Bjorn. Si Raven naman ay napangiti lang sa mga nangyayari dahil napaghandaan niya na daw ang ganitong eksena. Tinawag ni Raven ang lahat na lumapit sa kanya. Naghanda na din siya para gumamit ng magic. Mula sa paligid nila ang mga palapit na mga halimaw ay unti-unting namamatay. Matapos ang ilang sandali, bumagsak na lahat ng mga halimaw. Si Bjorn naman ay iniisip na hindi niya akalain na sobrang layo ng agwat ng kanilang lakas ni Raven. Ang tulay ay tuluyan ng bumagsak, kaya naman magpatuloy na daw sila. Si Bjorn ay nadidismaya pa din sa kanyang sarili dahil sa lakas na pinapakita ni Raven. Ang grupo ay tuluyan ng nakapasok sa entrada ng kastilyo. Mula dito nakipaglaban na naman sila sa mga halimaw. Sila ay nakakita ng Death Fiend na halimaw kaya naman agad sumugod sila Ainar at Bjorn. Ginamit din nila ang kanilang teknik para patumbahin ang halimaw na ito. Nagulat naman si Hirukod kung paano makipaglaban ang dalawang barbarian. Tapos na ang laban, kaya naman magpatuloy na daw sila. Habang nagpapatuloy sila sa paglalakad, nagtataka naman si Bjorn dahil mukhang hindi daw alam ni Raven ang bagay na pwedeng makuha sa statwa. Mula sa game ang mga hindi normal na bagay daw dito ay pwedeng basagin at siguradong may makukuha dito. Ngunit hindi daw siya pwede magpakita ng kakaiba. Dahil kapag nalaman daw ni Raven na mas marami siyang alam tungkol sa lugar na ito, baka mapaghinalaan din daw siyang evil spirit. Ang grupo ay nagpatuloy na at sila ay nakarating na sa Inner Castle. Napansin nila na walang mga halimaw dito o kahit na anong pwedeng makuha, kaya naman magpatuloy lang daw sila. Sila ay pumasok sa isang underground at ang system naman ay sinabi na ito daw ang underground prison. Sinabi ni Hirukod na hindi pa daw siya nakakakalaban ng corpse golem noon. Si Raven naman ay binigyan ng mga payo si Hirukod kung paano labanan ito. Dahil sa close ng dalawa, iniisip naman ni Bjorn na parang hindi daw nagtalo ang dalawang ito tungkol sa pera kanina. Tinanong ni Ainar si Bjorn kung anong halimaw daw ang maliit na kalansay. Biglang sinagot ni Raven ang tanong, kaya naman sinungitan ito ni Ainar at sinabing hindi niya ito kinakausap. Nainis naman si Raven sa kanya. Ngunit nang makarinig siya ng ingay ng Banshee, bigla itong napayakap kay Bjorn. Napansin ni Raven na takot si Ainar sa Banshee, kaya naman mas tinakot niya pa ito. Sinabi naman ni Bjorn na nalaman niya daw na epektibo daw ang mga mage na kalabanin ang mga Banshee. Nagulat naman si Raven sa kaalaman na meron si Bjorn. Sinabi ni Raven na tama na ang pagpapatawa dahil oras na daw para tapusin niya ang mga Banshee. Habang napapaligiran siya ng mga Banshee, bigla naman siyang gumamit ng napakalakas na magic at tinapos ang mga ito. Ang tatlo naman ay nagulat na lang dahil sa sobrang lakas daw talaga ni Raven. Matapos ang ilang minuto na paglalakad sila, ay muli na namang nakarating sa isang pader na isang sekreto na lagusan na nalaman niya mula sa sinaulo niyang mapa. Mula sa likod nito nandito na din daw ang corpse golem. Iniwan na nila ang kanilang gamit at pinasindihan na din ni Raven ang torch ni Bjorn. Matapos buksan ang sekretong pintuan, bumungad sa kanila ang napakaraming bangkay. Ang grupo ay naglalakad na sa isang kanal na napakaraming bangkay. Ilang sandali pa si Tarjin ay nagsimula ng maduwal. Sumunod na din si Raven na bigla na ding naduwal. Iniisip ni Bjorn na sanay si Raven mag-research ng mga bangkay, ngunit mukhang hindi daw nito makayanan ang sitwasyon nila ngayon. Dahil malakas ang immunity ng mga barbarian sa mga ganitong klaseng sitwasyon, sila ay hindi apektado sa kanilang naaamoy at sa kanilang mga nakikita. Matapos ang paglalakad ng ilang minuto, sila ay nakakita ng isang bundok ng mga bangkay. May narinig din silang nagsalita mula sa bundok ng mga bangkay na ito. Sila Bjorn ay nagugulat sa kanilang nakikita. Dahil ang mga bangkay ay nagsasalita na parang mga buhay na tao. Ang mga ito ay nahihirapan na daw, at ang iba naman ay gusto na daw mamatay dahil sa hirap na nararamdaman nila. Dahil sa mga pangyayaring ito si Hirukod ay hindi na makagalaw dahil sa kanyang nakikita. Sinisigawan ni Bjorn ito upang matauhan ito, ngunit hindi gumagana. Ilang sandali pa pati si Raven
ay wala na din sa kanyang sarili. Kaya naman iniisip ni Bjorn na mukhang hindi sila makakatulong sa pagkakataong ito. Kaya naman nakasalalay na daw sa kanya ang pamumuno kasama si Einar para labanan ang Corpse Golem. Si Bjorn ay hindi lubos akalain na sobrang nakakatakot ang itsura ng halimaw na ito dahil mula sa game na nilalaro niya noon ay isa lamang itong cute na halimaw. Ang isang malakas na mage ay walang magawa dahil sa kasalukuyang sitwasyon, habang ang dwarf naman na 3 taon ng adventurer ay natulala na lang sa takot dahil sa itsura ng halimaw. Si Tarjin naman na tagabuhat ng gamit ni Raven ay mukhang may ibubuga pa. Minaliit sila kanina sa pagiging barbarians nila. Ngunit ngayong pagkakataon papatunayan nila Bjorn na malakas din sila. Habang nakatalikod si Einar binato naman siya ng isang bangkay ng halimaw. Nasangga naman ni Einar ang ginawang atake ng Corpse Golem, ngunit ang likido ng bangkay ay tumalsik sa mata ni Hirukod. Dahil sa nangyari nakaramdam ng matinding sakit si Hirukod. Habang ang mage naman ay hindi pa din nakaka-recover sa trauma na nangyari. Sinabihan ni Bjorn si Einar na protektahan ang iba at sa likod niya lang sila pumwesto. Si Bjorn ay sumugod na sa nakakatakot at nakakadiring halimaw. Kinakailangan daw ni Bjorn na tumagal sa laban hanggang sa makarecover na ang mage at makatulong sa laban. Paunti-unti nakakabawi na ng lakas ang mage, at ito ay biglang gumamit ng magic na nagawang masunog ang halimaw. Dahil sa unti-unti nang nasunog ang mga bangkay, ang totoong katawan sa loob ng Corpse Golem ay nagpakita na. Ang dalawang barbarian naman ay agad nang sumugod sa pangunguna ni Bjorn. Ayon kay Bjorn, rank 7 daw ang halimaw na ito, ngunit kung wala na daw ang mga bangkay na nakapalibot sa katawan nito, madali na lang itong talunin. Nakatanggap na naman si Bjorn ng experience matapos makatalo ng bagong uri ng halimaw. Ang Corpse Golem ay naghulog ng essence na ikinamangha naman nila Bjorn. Sa loob ng Rapture ay mas mataas ang drop rate ng mga essence, kaya naman isa talagang treasure chest sa loob ng Rapture para sa lahat ng adventurer. Sinabi ni Bjorn na sila daw ang may karapatan para sa essence na ito dahil sila naman daw ang mas nagtrabaho para talunin ang halimaw. Pinag-iisipan ni Bjorn na kunin ang essence na ito dahil maganda daw ang mga madadagdag sa kanyang stats at abilidad kung sakaling siya ang kukuha nito. Ang isa sa mga passive skill nito ay pwedeng maging acid ang dugo ni Bjorn. Meron ding flesh explosion na may kakayahang makapagpasabog ng parte ng katawan. Sinabi ni Bjorn na tanungin na lang muna nila ang dwarf sa magiging desisyon dahil mananatili naman ang essence sa loob ng 30 minuto. Sinabi naman ng dwarf na hindi daw sila makakaligtas kung hindi dahil kanila Bjorn. Nadismaya din daw si Hirukod sa kanyang sarili dahil bigla na lamang daw siyang hindi makagalaw kanina. Iniisip naman ni Bjorn na may sapat silang kakayahan para matalo ang Corpse Golem kanina ng madali, ngunit nahirapan sila dahil sa hina daw ng metalidad ng kanyang mga kasama. Dahil mukhang medyo ayos na si Raven, pag-usapan na daw nila kung sino ang kukuha ng essence ng Corpse Golem. Sinabi naman ni Raven na mabuti na lang pinilit niya ang sarili niya kanina na magpakawala ng malakas na atake. Kung hindi daw magiging wais si Bjorn, wala daw silang makukuha. Kaya naman sinabi ni Bjorn na silang dalawa daw ni Einar ang may pinakamalaking naitulong para tapusin ang halimaw. Sumang-ayon naman si Raven kay Bjorn, kaya naman ano naman daw ang gustong mangyari ni Bjorn. Sinabi naman ng ating bida na sila na daw ang kukuha ng Rapture Stone. Pumayag si Hirukod sa kasunduan dahil kung hindi daw, dahil sa mga barbarian ay patay na daw sana siya. Hindi daw sang-ayon si Raven sa sinabi ni Bjorn, ngunit bibigyan niya daw ito ng patas na pagkakataon kung may makuha man silang Rapture Stone. Iniisip ni Bjorn na sapat na ang kanyang narinig sa mga sinabi ni Raven. Sinabi ni Bjorn na may hinulog na essence ang Corpse Golem na ikinagulat naman nila Hirukod. Sinabi naman ni Raven na mas mahirap daw itong makuha kesa sa Guardians. Wala din daw ang nakakaalam ng mga eksaktong effects ng essence na ito. Dahil sa gustong mapag-aralan ni Raven ang essence ng Corpse Golem, iniisip ni Bjorn na dito na daw sila magkakatalo sa negosasyon. Sinabi ni Bjorn na hahayaan niya nang makuha ni Raven ang Corpse Golem, ngunit kapag may nakuha silang Guardian Essence, ay sila ang makakakuha nito. Ang mga halimaw ay nahahati sa 4 na kategorya. Ang una ay ang mutant variety. Ito ay parehong halimaw na may parehong stats, ngunit may ibang klase ng class, tulad ng Goblin Archer at Goblin Swordsman. Pangalawa ay ang advanced variety. Ito ay mga halimaw na mas mataas ang rank kesa sa normal na average ng isang halimaw sa floor.
Pangatlo ay ang rare variety. Ito ay mga halimaw na minsan lang makita ng mga adventurer tulad ng corpse golem. Ang mga halimaw na rare variety ay kadalasan din na nakikita sa mga raptures. Ang pang-apat naman ay ang mga advanced mutant variety named monsters. Ang mga halimaw na ito ay may mga sariling alaala at sariling pangalan. Matapos makita ang vampira kanina sila Bjorn ay mabilis na tumakbo palayo. Tinanong ni Hirukod kung ano ang halimaw na yon, ngunit sinabihan naman siya ni Bjorn na tumakbo na lang at huwag nang madaldal. Iniisip ni Bjorn na isa itong boss na matatagpuan sa panglimang palapag, mahusay din daw ito makipaglaban at mahusay din na gumamit ng dark magic. Si Raven naman ay sinabi na hindi pa daw nangyari na may lumitaw na ganon kalakas na halimaw sa first floor. Pati si Bjorn ay naiisip na kahit siya hindi pa naranasan ang ganitong pangyayari, kahit na 9 na taon na siyang naglalaro nito. Nalaman lang daw ni Bjorn ang tungkol kay Duke Cambormir matapos niyang manood ng isang stream noon ng isang player. Dahil sa pinakita kanina ni Bjorn, sinabi ni Raven na mukhang may alam daw si Bjorn tungkol sa nilalaman ng pintuan kanina. Dahil umiiwas si Bjorn na mapaghinalaan, sinabi niya na tumakbo na lang sila ng mabilis kesa sa mag-usap ng kung ano-ano. Sinabi ni Bjorn na dahilan kanila Raven ay pakiramdam niya lang daw na may mali sa pintuan na yon. Iniisip ni Bjorn na pamilyar ang kulay ng hawakan sa pintuan. Matapos ang paulit-ulit na paglalaro para mahanap ang kwarto ni Duke Cambormir, hindi ito nahanap ni Bjorn. Pinanood niya daw muli ang video at napansin na kakaiba ang kulay ng pintuan. Dahil sa kung ano-ano daw ang iniisip ni Bjorn kanina, hindi niya na napansin ang kakaibang kulay ng hawakan ng pintuan kanina. Sinabi ni Hirukod na hindi sila makakalabas sa rapture kung hindi nila matatalo ang halimaw, kaya naman bakit hindi na lang daw nila ito labanan. Sinabi naman ni Bjorn na lalabanan nila ito, ngunit kailangan daw muna nilang pumunta sa lugar na may sinag ng araw. Ilang sandali pa si Duke Cambormir ay lumitaw na sa kanilang harapan. Ngunit si Raven naman ay agad gumamit ng light magic na nagpaliwanag sa buong paligid at nagawa silang masilaw. Matapos mawala ang magic na liwanag, napansin nilang nawala na ang vampira. Si Raven ay biglang nanghina na ikinabahala naman ni Tarjin. Si Bjorn ay iniisip kung ano ang may gawa nito, dahil sa pagkakaalam niya ay wala daw kakayahan ang vampira para magawa ito kay Raven. Sa napanood niyang stream noon, namatay daw agad ang player, kaya naman hindi niya na nalaman ang buong kayang gawin ng vampira. Sinabi ni Bjorn na kailangan daw nilang makalabas agad sa lugar na ito, ngunit sinabi naman ni Hirukod na si Raven lang ang may alam ng daan, kaya naman paano naman daw sila makakalabas nang wala siyang malay. Sinabi naman ni Bjorn na alam niya din ang daan. Nagtataka naman si Hirukod sa sinabi ni Bjorn dahil ngayon pa lang naman daw nakapunta si Bjorn dito. Sinabi ni Bjorn na nagawa niya daw itong makabisado nang pumasok sila. Iniisip din ni Bjorn na kahit magmukhang kakaibang barbarian siya, sa paningin nila ang mahalaga ay ang makalabas daw sila sa lugar na ito. Sila ay mabilis nang tumakbo palabas sa pangunguna ni Bjorn. Si Bjorn ay alam daw ang pasikot-sikot sa mapang ito dahil sa maraming beses na daw siyang nakapunta sa lugar na ito sa game. Ilang sandali pa nakita na nila ang daanan palabas, kaya naman nabilib si Hirukod sa nagawa ni Bjorn. Malapit na silang makalabas, ngunit ang vampira ay malapit na din silang maabutan. Sila ay nakalabas na at ang kapangyarihan ng vampira ay malapit na silang maabutan, ngunit bigla itong bumalik sa madilim na parte dahil sa sinag ng araw. Sila ay pagod na matapos ang matinding takbuhan. Iniisip din ni Bjorn na mabuti na lang may araw dito sa labas. Dahil sa nagawang makabisado ni Bjorn ang daan palabas, tinanong ni Hirukod kung totoo nga daw ba na noong 1 buwan lang naging adventurer si Bjorn. Sinabi naman ni Einar na magaling lang daw talaga si Bjorn, at balang araw makikilala daw ito bilang pinakadakilang warrior. Tinanong ni Hirukod kung ano na daw ang kanilang gagawin dahil sa malapit na daw lumubog ang araw. Sinabi ni Bjorn na kailangan daw nilang makalayo sa kastilyo dahil mas mataas daw ang tsansa nilang manalo sa laban kapag nasa tamang lugar sila para lumaban. Sinabi ni Bjorn na buhatin daw ni Tarjin si Raven at umalis na. Ilang sandali pa sila ay nakahanap na ng lugar para labanan ang vampira. Si Bjorn ay aalis na muna para maglibot na muna daw sa paligid. Ilang sandali pa si Bjorn ay pumunta sa statwa para kunin ang item na Goddess Tears. Sinabi ni Bjorn na mabisa daw ang item na ito para makapag-heal, mabisa din daw ito gamitin para tapusin ang isang evil type na halimaw. Si Bjorn ay nakabalik na at si Raven naman ay gising na din. Nagawa daw nilang makataka sa vampira, ngunit maya-maya ay pupuntahan na naman daw sila nito pagsapit ng dilim. Tinanong ni Bjorn kung bakit nga daw ba nanghina si Raven kanina.
Sinabi naman ni Raven na hindi siya sigurado, ngunit mukhang pain sharing daw ang may kagagawa nito sa kanya. Tinanong ni Bjorn kung ilang oras bago tuluyang gumaling si Raven, sinabi naman nito na 20 minuto. Tinanong ni Bjorn kung marunong daw ba si Raven ng sunlight magic. Sinabi naman ni Raven na kaya niya daw gumamit ng sunspot sphere. Ang skill daw na ito ay isang 6th rank na skill na may attribute ng isang araw. Sinabi ni Bjorn na bibigyan niya daw ng 30 minuto si Raven para makapagpahinga at gamitin daw ng todo ang magic para tapusin ang vampira. Sinang-ayunan naman ni Raven ang plano ni Bjorn, ngunit nagtataka si Raven na kung bakit daw umaastang leader daw ngayon si Bjorn. Si Hirukod naman ay sinabi na may tiwala daw siya sa kakayahan ni Bjorn na mamumuno. Ang gabi ay sumapit na at ang vampira ay lumabas na din habang sinasabi na nauuhaw na daw siya sa dugo. Ang grupo naman nila Bjorn ay naghanda na dahil kailangan daw nila ng 30 minuto para magamit ni Raven ang kapangyarihan na makakatalo sa kanilang kalaban.